beloved Boss Mike Cervera. Sa Mindanao, self-proclaim niya na kilabot. Ganto ba to sa Mindanao? Kapag takot, di pumapasok. Oy, correct! Hater ni BBM tong DDS, I know you're feeling blue dahil si BBM binoto mo nung 2022. Ew. There are regrets inside of you. Kesyo bobo, presidente, pero lahat lang to nangyari dahil bobo kang butante. Binoto din nito si Sara. Yung sa DepEd na ng scam. Sikreto nga eh. Mahilig din sa confidential yan. Kesyo dapat daw pag BP walang hearing yung budget. Sapakin kaya kita sa tenga na mawalan ka ng hearing pagsapit. Suportado mo yung korupsyon ng pamilya sa Davao. Ayaw mo na ino-audit kanilang maling galaw. Sa COA, tsaka AMLAC, paniangal kang tungaw. Kung ayaw mo sa check and balance, may mali kang pananaw. Yo! Yung Mali naman talaga pananaw ng mga putang inang yan. mga idol mong Duterte sa kapangyarihan ay lunod. Kapag ayaw magpa-examine, may tinatago sa loob. Nung panahon ni Duterte, basta kampi ni Duterte, pwede kang pumarya. Kung hindi yung totoo, ba't kayo ni Sak Maestro hanggang ngayon buhay pa? Correct! So, ibig sabihin, pilihan lang talaga yon. Sak Maestro at Sikreto, mga adik na nagbago, kaya sila muling nandito. Ang tanong ko lamang, Iho, kung yung pagbabago epektibo, pag pinagdamot yun ni Rodrigo sa mga pinatay niyang Pilipino. Correct! Go! Galing! Oo nga naman. Kung ang pagbabago ay epektibo, sabi mga kababayan dito, bakit pinatay yung mga pinaghinalaang adiktos? Bakit pinatay ni Digong kung meron naman palang pagkakataon magbago? Tapos kayo rito. Sigawan yung mga tao. Tapos sasabihin nyo, negative 27, mga bobo. Isa pa nga. Pakinggan nyo, mga kababayan, ha. Pakinggan nyo, ha. Hater ni BBM tong DDS, I know you're feeling blue dahil si Ulit. Asang bato sa Mindanao, self-proclaim niya na kilabot. Ganto bato sa Mindanao, kapag takot, di pumapasok. Hater ni BBM tong DDS, I know you're feeling blue dahil si BBM binoto mo nung Totoo naman eh. Itong mga bobong mga DDS na mga basher ngayon ni Pangulo, yan yung mga bumoto rin kay Pangulo eh. Pero tanungin nyo anong dahilan nila. Tanungin nyo, bakit nagalit kayo kay Pangulong Bongbong samantalang binoto nyo naman? Kasi ang isasagot nila, sabi kasi ni Digong, weak leader. Sabi kasi ni Digong, bangag. Kaya nagalit ang mga uto-uto at mga tatanga-tanga. Tama? Kasi nga uto-uto itong mga ito eh. Tanungin nyo kung anong katwiran nila. Yun lang din na sasabihin, kasi bangag daw, sabi ni Digong. Kasi weak leader daw, sabi ni Digong. Ano na nangyari? Diba? Sabi ni nila Digong, addict daw. Bakit di nyo patunayan kung hindi ba naman kayo mga tangat bobo? Addict? Dahil sabi lang ni Digong na addict, naniwala kayo! Yun! Tao pa ko ha! Halatang halatado ang kahinaan ng mga ulo ng mga putang inang mga DDS. Sa bawat salita ni Digong, pinaniniwalaan nila kasi gagawin nga nilang Anito Santo. Ano tawag nyo? Nasa rehas? Na Santo? Santo Digonyo? Putang ina. Tatangan nyo talaga, kaya alam nyo, naniniwala na ako sa survey na yung mga utak nyo, pang pinakamababang uri na umunawa sa mga nangyayari. Nasa survey yan eh. Sila daw yung pinakamahinang mag-isip, kulang na lang, pinakamangmang eh. Di ba? Pinakamangmang daw sila, sabi sa survey, yung mga naniniwala sa mga Duterte, ay sila yung pinakamangmang, sabi sa survey.
Ganun talaga yon mga kababayan. Ano? Oh, tama naman sabi. 2022. Ew. Eh, There are regrets inside of you. Kesyo bobo, presidente, pero lahat lang to nangyari dahil bobo kang butante. Binoto din nito si Sara. Yung sa DepEd na ng scam. Sikreto nga eh. Mahilig din sa confidential yan. Kesyo dapat daw pag BP walang hearing yung budget. Sapakin kaya kita sa tenga na mawalan ka ng hearing pagsapit. Sapakin mo na! Alam nyo mga kababayan, kapag ka nakita ko yung DDS, pag lalaki, yayakapin ko. Kapag ka ang DDS, babae, kahit kasama ang asawa, bebeng-bangin ko. Kasi mga kababayan, kahit naman beng-bangin mo yung mga kasama niyan, mga kababayan, walang sasabihin niyan kundi thank you. Thank you kasi pinunuan mo yung pagkukulang ko. Ayun ang mga DDS. Ganun po sila kabobo. Kita nyo, binengbang nyo na yung mga asawa, magte-thank you pa sila. Di ba? Basta magpanggap ka lang, DDS ako, tanga. Ganun. Sasabihin yan, sold ka na ba? Ay, nako! Grabe, no? Mga kababayan, ganun sila katanga. Sige. Eto na. Suportado mo yung korupsyon ng pamilya sa Davao. Ayaw mo na ino-audit kanilang maling galaw. Correct! Ayaw nila ng ganun. Santo nga eh. Santo Duterte nga eh. Di ba, mga kababayan ko? Walang audit-audit. Walang ganun. Wala! Diba? Puro lang paniniwala sa paninira na galing kala Mike Defensor. Ang pinaniniwalaan nila, walang data. Ang pinaniniwalaan nila, walang datos. Kaya yung mga ulo nila, yung mga utak nilang gamunggo, lutong-luto na. Kaya ang nangyari, singlaki na ng munggo yung mga utak nila. Diba? Diba? Tanungin nyo sila. Magaling ba siligutan? Hindi nila aaminin. Bakit? Bakit nila aaminin? Kahit na nakikita na nating lahat na mahusay, magaling, di ba? Bakit nila aaminin? Hindi nila aaminin yan. Bobo nga sila eh. Tayo mga kababayan, pag nakita natin mahusay, ang abogado o nasa kampo nila, talagang pupurihin natin. Di ba? Mahal na ba ng bilihin ngayon? Tatanga-tanga ka pala, di magsumikap ka. Kung mahal na ang bilihin ngayon, magtrabaho ka, wag kang umasa. Oy, Jerry, magtrabaho ka nga. Nirereklamo yung mahal na bilihin. Tatanga-tanga ka. Putangina, kailan ka ba pinanganak? Kahapon lang ba? Sa itsura mong ganyan, sa pangangatwiran mo, parang DDS ka nga pinanganak na nung panahon pa ng dinosaur. Tangang putang ina, tingnan nyo mga kabamahal daw ang bilihin. Ano ang dapat mong gawin? Magtrabaho ka. Magsumikap ka. Diba? Kung gusto mong kumain ng steak, kung gusto mong kumain ng mga lobster, kung gusto mong kumain ng mga salmon sashimi, tangina magtrabaho ka, pagsikapan mo, wag mong iasa sa gobyerno. Bobo! Tanga-tanga, putang ina. Kasi kami, nagtatrabaho kami kahit ano. Bakit? Kasi hindi kami umaasa sa gobyerno. Bakit? Kaya nga kami nag-OFW. Kaya nga kami nagbebenta ng kung ano-ano. Galing sa marangal yung mga kinikita namin para mapagbigyan namin yung mga gusto ng katawan namin. Kayo, putang ina, mahal ang bilihin, nagre-reklamo. Kung ganyan, wala kang karapatang kumain talaga kung tamad ka. Mga kababayan, sa mga tamad nating mga kababayan dyan, pasensya na kayo sa sasabihin ko. Kung kayo ay mga tamad, wala kayong karapatang kumain, mga putang ina nyo. Mamatay kayo sa gutom! Ang problema, mga kababayan, kita nyo naman.
kahit ganun pa man, ang gobyerno natin iniisip pa rin ang katulad ni Jerry na tamad na mareklamo na, mga kababayan, tamad na mareklamo pa. O, di ba? Sino ang tinatamaan? Tayo, mga kababayan, kayo, ha? O, Beth De Jesus, ha? Up next, Leonora Catalan, Berge Berhel de Dios, Doris Osames, Aichang Arnold Lopez, ha? Lahat tayo, Jojo Chavez, Kachuchay, nako, lahat tayo ang tinatamaan. Yung mga tax natin na pupunta sa katulad ni Jerry na umaasa lang sa ayuda ng gobyerno, sa tulong lang ng gobyerno, sa ilalaglag lang ng gobyerno sa kanila. Tama, mga kababayan? Tama! Alam nyo, meron akong napanood isang magandang halimbawa para maging mindset ng Pilipino. Ito, pakinggan ninyo. Ito, malayong-malayo sa pananaw ni Jerry. Jerry, sorry. Oo, kailangan mong marinig yung mga real talk ko. Kasi hindi ka matatauhan kung gagamitin ko yung alaluya ko. Oh, hindi. Totoo. Ang mga DDS, pag ginamitan ko ng hallelujah, praise the Lord, hindi makikinig yung mga yan. Bobo yan Kaya kailangan real talk yung gagamitin ko. Kaya eto, pakinggan mo ang sabi ng kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko, pasok! Negative 27% na lang ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang headline na kumakalat ngayon galing Net25 at Publicos Asia. Pero kung hanggang headline lang ang babasahin natin, maiiwan tayo sa galit. Tara, himayin natin ng buo sa loob ng 3 minuto. Una sa lahat, totoo yung survey. Hindi po edited. Ito ay Publicos Asia, pahayag second quarter 2026. Sinorbe noong June 28 to 30 sa 1,509 na rehistradong botante. Ito yung breakdown para malinaw. 23% ang nagsabing approve sila. 27% ang undecided. Ibig sabihin, nag-iisip pa sila. At 50% ang hindi approve. Saan galing ang negative 27? Simple math lang. 23 minus 50 equals negative 27. Yan ang tinatawag na net rating. Hindi ibig sabihin na 27% lang ng Pilipinas ang nagtitiwala. At kung ikukumpara natin sa nakaraang quarter, noong quarter 1, 2026, nasa 19% lang ang approval niya. Ngayon, 23% na. Ibig sabihin, paakyat na siya ulit ng 4%. Boy, Jerry, makinig kang maigi Jerry, makinig kang maigi. Nag-aalala kami, bobo ka pa naman. Hindi pa bagsak, kundi bumabawi. Pangalawa, kailangan natin intindihin kung paano ginawa ang survey. Ang Publicos ay gumagamit ng online panel sa pamamagitan ng Pure Spectrum. Ibig sabihin, yung mga taong laging online, laging nasa Facebook, laging nakakakita ng negative news, ang kadalasang nasasama. Hindi ito masyadong naaabot yung mga kababayan natin sa probinsya, sa bukid, sa dagat, yung mga nakikinabang sa libreng bigas, sa pabahay. Hoy, Jerry! Yung mga nakikinabang daw sa libreng bigas, ikaw yun! Sa mga bagong kalsada at ayuda na araw-araw binababa ng gobyerno. Sila yung tahimik lang na nagtatrabaho at hindi maingay sa comment section. Pangatlo, yung dahilan daw ng yung hindi daw maingay sa comment section. Yung mga DDS. Baba. Ayon sa Publicos mismo, ay yung flood control issue, yung ICC issue, at yung pagtaas ng gasolina. Kung titingnan natin, lahat yan ay matagal ng problema at global pa yung iba. Correct. Yung gasolina, buong mundo tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Hindi nila alam yun. Wala yata silang TV. Wala ring transistor radio, kaya hindi nila nababalitaan. Kaya si Mike Cervera lang ang kilala nila. Kasi si Mike Cervera laging namimigay ng ayuda. Hindi lang Pilipinas ang apektado, pero sa gitna niyan, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy ang kadiwa, tuloy ang trabaho program, tuloy ang pag-ayos ng ekonomiya na hindi naman makikita sa isang online survey lang. Correct. Kaya mga kababayan, ang survey ay gabay lang, hindi hatol. Isang snapshot lang yan ng 1,509 na tao sa isang linggo. Kita niya? Survey nga tayo rito.
Eh kung yun ang pambatayan natin, survey ng mga DDS, publicos, o ano pa, ng Net25, eh, alam naman natin na, di ba? Bias yung mga yan eh. Oh, ano pa, aasahan nyo ron, dito tayo, dito naman tayo sa atin. Sino? Sino ang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos at sino ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos? Press 1! Ang tao pa ko ha! Press 1! Survey lang. Sa mga hindi naman nagtitiwala, press 2! Yun lang eh. Diyan na natin malalaman Kung yan pala ang batayan, di ba? Kung yan pala ang batayan, Gerardo, di ayan na nga. Ultimo nga si Kitty, di ba? Ultimo, nakita nyo? Ultimo si Kitty ang boto. Mayroon siyang tiwala kay Pangulo. Anak ng pating talaga yan, yan ba? Yan ang problema kasi. Ayaw nyo na matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Reklamo kayo ng reklamo. Pagdusahan nyo. Kung hindi na ibibigay yung mga kapresyuhan ninyo. Kung hindi na bibigay yung mga gusto ninyo. Kung hindi na bibigay lahat ng mga hinihingi nyo. Abay, huwag kayong magreklamo. Hindi porke binoto ninyo, makinig kayo hindi porke binoto ninyo si Pangulo, hindi porke sinusuportahan nyo, hindi porke binablog nyo si Pangulong Bongbong katulad ng anti ni Jojo Chavez ay meron na instant tulong para sa inyo. Ang ganitong ginagawa na pagsuporta sa isang pinaniniwalaan nating tapat sa paglilingkod niya ay kailanman walang kapalit. Diba, mga kababayan ko? Diba, tama? Yan yun, mga kababayan ko. Kaya kung kayo ay sumusuporta, kung kayo ay bumoto, kung kayo ay nagbablog para suportahan si Pangulo, ay mga putang ina nyo, huwag kayong umasa nang tutulungan kayo lagi sa inyong pangangailangan, mga tanga. Dahil ang serbisyo ni Pangulo ay pangkalahatan kung ano ang meron siya. Ang ina nyo, tatanga nyo. Lahat na lang asa kay Pangulo. Ultimo ususubo nyo, kung tamad kang hayop ka. Kasalanan ba ni Pangulo yon, mga kababayan? Kasalanan? Okay na nagsadot ka, nagbados ka. Naapo. Parbangon, tumaderkanta, amapangka, titaltalon. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Yung iba. Putang ina, alauna na ng hapon, natutulog pa sa kama. Tayo, mga kababayan, tatanghaliin lang ng gising? Bakit? Kasi ginabi na tayo kakatrabaho. Tawa ka ng tawa, Jojo Chavez. Tama, di ba? Karamihan ng mga Ilocano, mga kababayan. Seryoso kasi, i-represent ako yung mga Ilocano kasi Ilocano ako, Pasensya na kayo. Karamihan sa mga Ilocano, madaling araw, may hamog pa ang bukid, nandoon na kami. Nag-aararo, nagdadamo, nagtatanim, lahat ginagawa namin. Nagko-cultivate kahit na anong gawain. Nasa taltalon na kami, nasa ilog na kami, nasa bukid na kami. Dala-dala namin yung kalabaw, yung baka. Hila-hila yung aming kalikalesa. Hila-hila yung aming kare-kariton. Di ba? Kasi sa amin, kapag inabot ka na nang sumikat na yung araw, sasabihin ng mga matatanda sa amin, kininam nagsadot ka, bados ka. Awanon, tilinaaw nga maabutam, jay taltalon. Ano sabi sa Tagalog? Kapag ka, ikaw ay
naabutan ng mga matatanda, natulog pa ng mayroon ng araw, may sikat na ng araw, nalipasan ka na ng tilahok ng manok, sasabihin ng mga matatanda, mga kababayan, napakatamad mo. Wala kang silbi, inutil kang hayop ka. Wala ka nang aabutang hamog sa bukid. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Oh. Kaya alam nyo, ang Pangulo, wala hong pinapalagpas na oras, trabaho ng trabaho ang Pangulong Bongbong. Tapos binuburara, binababoy na itong mga putang inang katulad nila Jerry na tamad naman. Bago kayo maghanap ng iba, bago kayo maghanap sa iba, bago nyo paghanapan ng iba. O, marami na sinabi ko Tanungin nyo yung sarili nyo kung naganap o nagawa nyo ba yung ambag nyo sa lipunang ito. Kung wala kayong nagawa pa, kung wala pa kayong naiaambag pa, huwag nyo na munang ipasok yung tax-tax nyo. Obligasyon yun. Yung sarili ninyo na nagawa sa bansang ito. Kung wala pa kayong nagagawa, wala kayong karapatan para maghanap sa isang presidente na tumutupad sa kanyang mandato na pamunuan ang lubong ng Pilipinas. Diba? Oh. Utang ina nung si Duterte, laway-laway lang ang puhunan, hindi nyo pinaghanapan. Ngayong hinahanap natin yung lahat ng mga sinabi niyang ginawa niya, wala kayong makita dyan. Ano ang sagot ninyo? Oh, nung sinabi namin na wala nang nagawa yang si Digong. Anong sagot nyo? Wala na tayong magagawa, nakakulong na naman na. Tama ba yun? Kung di ba naman kayong mga tatanga-tanga, usigin natin ang nagkasala kahit pa nasa impyerno na. Oy, agbalindaki-dikin yata yung Ilocano. Okay na. Oh, di ba? Handa agbalingkin yata yaw. Ilocano nagagat. Ilocano ay permit gagat. Di ba no, mga kababayan, ano? Ang mga Ilocano, kahit saan mo dalhin yung mga yan, walang reklamo ang mga amo. Kahit saan mo dalhin ang mga Ilocano, ay kita nyo. Oh, syempre, Jojo Chavez, di ba? Ihalimbawa ko na yung sarili ko para hindi na tayo lumayo. Alangan naman na ikaw. Ang problema kay Jojo Chavez, masipag, matiisin, lahat na. Meron lang ipipintas kayong isa, kuripot. Yan ang mga genuine Ilocano. yan ang mga genuine Ilocano, kuripot. Di ba? Kaya mayayaman yung mga yan. Ako. Dito ako naman. Baka sabihin ni Jojo Chavez siya nang siya. Ako na. Kita nyo? Hindi ko naman kailangan ng mag-vlog. Hindi ko naman kailangan na gumising ng umaga. Kasi ako kahit na natutulog ako, wala namang walang yabang, no joke. Kahit natutulog ako, kumikita ako. Saan kayo nakakita ng ganon? Kahit natutulog ako, kumikita ako. Tanungin nyo yung mga vlogger, kaya nga walang mata sa akin Dahil kahit sino, kakamping vlogger, DDS vlogger, wag na nating isama yung mga kaibigan nating mga BBM vlogger. Bakit? Kilala nila ako Na alam nila yung ginagawa natin ay para sa prinsipyo natin. Ako, kayo lahat. Kayo, Berjib, Annalisa Uso, Lisa Eunice, Emelda, Winnie, Aurel. Ako ang boses nyo. Diba? Wow Signal. Boses nyo ko. Nila Ai Chang, nila Jojo Chavez. Ako ang boses nyo rito. Diba? Itong mga DDS ang aga-aga Paatin ninyo muna nga si Sarah, putang inang yon.
Di ba, no? Ha? Oh, Randy Manos, ano? Paatinin nyo muna si Sarah. Di ba, Tatay Ching? Kininada. Naglalangsot na laangkat. Permi langsot na ng takrot. No, si kami nga Ilocano, ang bagami, kastoy, te mga aramid. Tama, mga Ilocano, magingay! Magingay! Tao pa ko ha! Di ba? Mag-ingay ang mga Ilocano! Pag sinabi ng Ilocano na ganun ang mangyayari, maniwala kayo. Di ba? Hindi katulad, ng mga, yung mga DDS. Hindi ko naman nila lahat ang mga Bisaya. Dahil meron naman tayong attorney ligutan, Hindi ko nila lahat. Pero, kung kayo, ang inyong pag-iisip ay naniniwala sa mga pamilyang Duterte, kayo yung tinutukoy kong mga Bisaya. Tokin na nayo, dagiti babae, awan, niya nga'y amuda. Dagiti nakasawa, ti Bisaya. Nga Ilocano, niya. Si bibingat lang tiyan muna. Gusto? Agbingat-bingat lang tiyan muna. Lakay! Arot to yan! Bingat! Tagi-lagi. Nako. Di ba? Kinala, tiyan muna lang. Kumayang. Lakay, nakakayang ako. Umay kan. Di ba? Mga Ilocano iba, mga kababayan. Nako, maniwala kayo. Pumunta kayo ng Ilocos, ang mga bahay ng mga Ilocano mansion. Mansion, mga kababayan ng mga bahay ng mga Ilocano. Bakit? Masisipag sila. Di ba? Eto na, pakinggan nga natin si Kuya. Eto na, pakinggan nyo na. Kiti, tanggalin nga muna kita. Ba mamaya mabengbang ka nila. Totoo ba na negative 27% na lang ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yan ang sinasabi nila. Di ba? Yan ang headline na kumakalat ngayon galing Net25 at Publicos Asia. Pero kung hanggang headline lang ang babasahin natin, maiiwan tayo sa galit. Tara, himayin natin ng buo sa loob ng Nabuhay, nag-iigay yung mga Ilocano. Siyempre, no, kayang nan, nyapay ngay aramidam mo, sulto-sulto pamatan, alam nga mga, nyangay garaot. No, kayang nan, alam nga mga, apamulat pa, ilumbok nga dagos. Apamulat aramidam nga ice cream, nga inayadam mo, Inayadin nyo mo. Ala, oray la, je. Isunati, kon ay, agpakpakaasing ay, lakay. Umay katuyan, ilumbo mo. Tao pa ko ha! Aga-aga nyo talaga. Ang aga-aga nyo! Ano ba yan? Oo, sana swerte. Sana swerte, no, mga kababayan, Sana swerte! Kanya nga kasulto po na. Di ba? Sulto-sulto po nyo basi-basit. Kanamda dyan. Nabangsit. Tatay Cheng, kanamda dyan ka nabangsit. Naangdod. Okay na. Eto na nga, tama na. Nawala na tayo sa topic natin kasi ito si Jerry. Ikaw, Jerry, Last mo na yan, Jerry, Hindi porke mahal namin kayo rito kahit DDS kayo, Last mo na yan. Nawawala tuloy yung yung ating topic dahil dyan sa mga tokeninada Ting-ting nga aldaw, okay na napudpudot. Nung mamisan,
Numamin siya naimas, di ba? Ay tingting nga aldaw, mapangkayo jay kalkalapaw. Naapo. Padasin nyo, tingal daw. Bakit inta jay kalkalapaw? Jay ting nga tital-talon. Malpas ta ka inta tumpuak, ijay bye-bye. Ay, ijay ilog. Ay, lami kaayo ba? Ito na. Dito na tayo kay Kuya. Nawala tayo sa topic. Mga kababayan, shout out sa inyong lahat, baka naman makalimutan ninyo na na kayo mag-like. Baka naman pwedeng mag-like kayo. Ang iingay ng mga Ilocano rito, sige na. Ito na, ang iingay ng mga Ilocano. Okay na. Ito na. Totoo ba na negative 27% na lang ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sabi nga nila kuya sabi nila, totoo daw yon. Ano ang paliwanag? Yan ang headline na kumakalat ngayon galing Net25 at Publicos Asia. Pero kung hanggang headline lang ang babasahin natin, maiiwan tayo sa galit. Tara, himayin natin ng buo sa loob ng 3 minuto. Yan, himayin natin to ng 3 minuto mga kababayan ko, tignan nyo. Ano yon? Una sa lahat, totoo yung survey. Hindi po edited. Ito ay Publicos Asia, pahayag second quarter 2026. Yes. Sinorbe noong June 28 to 30 sa 1,509 na rehistradong botante. Ito yung sa 1,509 daw na rehistradong botante. ang breakdown para malinaw. 23% ang nagsabing approve sila. 27% ang undecided. Ibig sabihin, nag-iisip pa sila. At 50% ang hindi approve. Saan galing ang negative 27? Simple math lang. 23 minus 50 equals negative 27. Yan ang tinatawag na net rating. Hindi ibig sabihin na 27% lang ng Pilipinas ang nagtitiwala. At kung ikukumpara natin sa nakaraang quarter, noong quarter 1, 2026, nasa 19% lang ang approval niya. Ngayon, 23% na. Ibig sabihin, paakyat na siya ulit ng 4%. Hindi pa bagsak, kundi bumabawi. Bumabawi! Alawa, kailangan natin intindihin kung paano ginawa ang survey. Ang Publicos ay gumagamit ng online panel sa pamamagitan ng pure spectrum. Ibig sabihin, yung mga taong laging online, laging nasa Facebook, laging nakakakita ng negative news, ang kadalasang nasasama. Hindi ito masyadong naaabot yung mga kababayan natin sa probinsya, sa bukid, sa dagat, yung mga nakikinabang sa libreng bigas. Kita nyo? Yung mga nabigyan ng mga taltalon, ng mga sakahin. Yung mga winave, ang mga utang, na mga magsasaka. Yung mga nabigyan ng traktora. Yung mga yung mga mangingisda na nabigyan ng balloto. Ano ba yung balloto? Bangka. Di ba mga kababayan ko? Yung mga mangingisda na nabigyan ng hindi lang balloto, kung hindi po yung mga kagamitan nila sa pangingisda. Ay, naapo. Ay, yung pang iba na nabibigyan ng mga libreng pagamot. Yung mga nabibigyan ng pabigas. Sa pabahay, sa mga bagong kalsada at ayuda na araw-araw binababa ng gobyerno. Sila yung tahimik lang na nagtatrabaho at hindi maingay sa comment section. Pangatlo, yung dahilan daw ng pagbaba. Ayon sa Publicos mismo, ay yung flood control issue, yung ICC issue, at yung pagtaas ng gasolina. Kung titingnan natin, lahat yan ay matagal ng problema at global pa yung iba. Nako, eto na Arnold Lopez. Breaking news mga kababayan Naaalala niyo yung tinalakay natin, si Balikod? Kahapon niya tayo Arnold Lopez. Si Balikod, si Attorney Balikod. Etong mga abogado nitong 18 Marines. Naalala niyo na, yung si Balikod. Attorney Levy Balikod. Naalala niyo na. Yung abogado nila Mike Defensor. Yung abogado nila Marcoleta, si Balikod, ayun, tinamaan ng lintik, nagtatago na. May warrant of arrest na! Naku, yari ka dyan. Sige, tuloy. Yun mga kababayan ko. Yung gasolina,
buong mundo tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Hindi lang Pilipinas ang apektado. Pero Yan. sa gitna niyan, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy ang kadiwa, tuloy ang trabaho program, tuloy ang pag-ayos ng ekonomiya na hindi naman makikita sa isang online survey lang. Nako. Kaya mga kababayan, ang survey ay gabay lang. Nasaan na si Jerry? Nawala na. Jerry, putang ina ka, bumalik ka. Jerry, bumalik ka, putang ina mo Oy! Tao pa mo Hayop na to, hindi na bumalik. Ngayon, ihambing mo yung utak mo sa utak na itong kaibigan ko. Oy, Jerry, ihambing mo yung utak mo sa utak na itong kaibigan ko. Malayo, di ba? Malayo. Hindi ka hahabol. Baka nga si Sarah hindi mananalo rito di ba? Si Balikod, Boss Mike. Magka-arrest. Yun na nga, meron na nga. Hinahanap na ngayon. Jerry, Jerry! Eto na si Tom. Hinahanap ka. Wala na. Kita nyo. Alam nyo mga kababayan, may ihambing talaga natin sa mga DDS, yung mga katwiran, ng mga may utak sa wala, mga kababayan. Tuloy. Hindi hatol. Isang snapshot lang yan ng 1,509 na tao sa isang linggo. Ang totoong rating ni PBBM, makikita natin hindi sa comment section, kundi sa mga proyektong natapos. Sa mga Correct. Paano ayaw nga maghanap? Ang hinahanap lang nila, kailan kaya magkakabaha sa Metro Manila. Yun lang ang hinahanap nila. Kailan kaya magkakabaha uli doon sa Araneta Avenue. Inayos na ni Pangulo yon, kaya wala nang baha. Samantalang dati, mga kababayan ko, mataas talaga. Ngayon, wala nang baha doon. Inayos na ni Pangulo Ang baha ngayon, nasa Davao City. Sumisigaw yung mga taga Davao kay Baste at saka kay Pulong. Nasaan na raw si Baste? Si Baste, nandun, nagtitikol. Diba? Nasaan si Pulong? Ayun, baka bumibetchot ng pokpok. Diba? Nasaan na yung pera? Wala na. Tinakbo na nila. Wala na. Huwag nyo nang hanapin yung 52 billion na pang flood control nyo dyan sa Davao. Mga uto-uto kasi kayo. Diba? Saglit lang. Diba? Hindi talaga umi-stay. Kasi nga, tabing ilog alam mo na. Diba? Sino ba mayor namin ngayon? West Gatchalian. Sino yun? Kapatid ni Sherwin Gatchalian. Baka mapagkamalan yung si Jerry ito si Jerby ito. Baka mapagkamalan yung si Jerry. Ito na. Pilipinong umuwi na may dalang bigas sa mga batang nakakapasok dahil sa libreng edukasyon. Minsan, mas maingay lang talaga yung galit sa online. Pero mas marami pa rin yung tahimik na sumusuporta at nagtatrabaho kasama ang gobyerno. Yan lang muna. Kayo, ano sa tingin nyo? Nasama ba kayo sa 1,509 na tinanong? Kasama ba kayo? Ako hindi. Sino ang nakasama? Tanungin natin dito, maraming tao. Sino ang nakasama rito, ikaw, Ate Evangeline, nakasama ka ba? Ay, Chang, Joey TV, nakasama ka ba? Press 1. Kung nakasama kayo sa mga tinanong, kasi ako hindi talaga. Di ba? Kayo sa baba ng maayos. Healthy discussion lang tayo. Source natin, Public House Asia, Pahayag Quarter 2, 2026. Via Net 25 News and Information. For commentary and information purposes only. Ako si Ryan at kita-kits tayo sa susunod ko pang mga video. Banatan mo ng banatan, paring Ryan. Diba? Hindi katulad ng mga galing. Alam nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko, yung pagkakaiba ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong at sumusuporta kila Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Magkaiba talaga. Bakit? Tayo mga kababayan, dahil alam ng Diyos na tama yung pinapanigan natin, good karma. Pero mga kababayan, dahil nga po itong mga DDS namamali,
At talaga naman kahit na alam na nilang mali, ginagawa pa nila yung pang-babash, yung pang-kikritiko kay Pangulo, ayan ang nangyayari, eto na. Kita nyo mga kababayan ko ha. Di ba kinarma agad siya? Sabi ko naman eh. Wag naman ganun. Wag nyo namang hilingin na sana matuluyan agad. Wag ganun ha. Sana'y gumaling pa at magbago. Yun ang dapat. Kita nyo mga kababayan, ganito naman sila bumanat. Ito ang kaibahan. Makikita natin na malaking kaibahan ng pagbanat ng mga DDS kumpara sa mga sumusuporta kay Pangulo. 1,000 scholar, magiging 210,000 scholar. Yan sa kabangagan mong animal kang adiktos. Kita nyo? Diba? Ganyan sila. Diba no? Lisa Eunice no? Siyempre UTW tayo. Ganyan sila. Mga kababayan, ganyan sila bumatikos. Nakita nyo. Ayun. Anong nangyari? Ayan. Inatake. Di ba mga kababayan ko? Inatake. Yan ang sinasabi natin kasi karamihan mga kababayan alam nyo na. Meron pang isang vlogger. Kilalang kilala ni Libayan yun. Bata yata ni Libayan yun eh. Ano sabi? May malalang sakit daw ang Pangulo. Ano nangyari? Ayun. Namatay. Diba no? Arnold Lopez, kilala mo yata yun ano? Ha? Oo. Hindi na natuto sa tombol. Ayan. Na-deads, mga kababayan ko. Ano na Libayan? Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa inyong mga sinasabi. Baka sa inyo mabaling. Baka sa inyo mapunta. Kasi kung yung mga sinasabi namin kila Duterte, tulad kay Sara, kay Pulong, kay Baste, pag sa amin napunta yun, magpapasalamat pa kami. Ikaw ba naman ang gagawin mo lang? Bumengbang ng bumengbang, ayaw mo pa. Tapos magkakaroon ka ng 52 billion, di ba? Ikaw ba naman ang pasyal-pasyal lang kung saan-saan? Tapos kasama mo yung itinatago mong kineme-kineme mong tibuli? Ayaw mo pa? Ako kung ganun lang, mga kababayan, mas pipiliin ko yon. Kahit magsabay pa silang dalawa. Tapos mga kababayan, ang ginagasta pera ng taong bayan, saan ka pa? Mapapasana all ka na lang, di ba? Isipin nyo maigi sinabi ko mga kababayan. Paano itong mga ito? Kung ano-anong ginagawa, pinapanalangin nila na patay na, mahina na, may malalang sakit. Putang ina nyo talaga. Kaya sa inyo bumabalik yung mga ginagawa nyo kay Pangulo Sa inyo bumabalik di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.